Hello everyone, I would like to share our journey, how we build our tiny house. The size is 10 by 12 and 8 feet high. Yung goal lang namin for now is mayroong isang kwarto na matutulugan. Then next na yung ibang part. And I will just flash the total cost in the middle of this video. I will share my negative and positive experience as a first timer. Sabi ko kasi, gusto ko sana yung 12. And then my grandmother insisted na ang haba ng 12. Sa kanya kasi daw is 7. Ko, ganito pala yung 7. So, okay na. So, mas mataas pa. Okay, 8. Nung nakatayo na yung poste at may roof na, sabi ko, wala, bakit mas mataas pa yung 7 na bahay ni Lola kaysa sa akin na 8? Yun pala, ang kay Lola is 10. Yun pala, nagkamali yung lola ko, 10 yung size sa kanya. And hindi ko alam na feet pala yun yung sinasabi ng size. Akala ko meter. Hindi rin kasi ako nagtanong because I trust my lola kasi 2 beses na siya nagpagawa ng bahay. My second bad experience is that kung walang materials, dapat talagang sasabihin sa karpentero na huwag munang magpagawa. Kasi one time, pumunta siya, then naglagay lang siya ng brace, ilang minutes lang for the window. Then sabi ko sa kanila kasi wala namang kahoy, wala pang nag-deliver. Tapos sa time na nagbayad na ako, kasali pala yun, yung ilang minutes for one day na bayad. And then the third negative experience is that dapat i-check yung coco lumber kung matured ba. The good experience is that nilagyan niya ng 6 na poste kasi mahangin dito na part. Tapos mabilis lang nabuo for 2 days. But my another bad experience is that may butas na tumutulo yung ulan dito. At ito yung total cost ng roof at frame ng bahay namin is 17,290. This time, ibang karpentero naman yung gumagawa for the wall and flooring. At ito yung mga additional materials for the wall and flooring. Ito yung total cost, 18,555. So, 17,290 plus 18,555 equals 35,845. Yun yung materials at labor. Hindi na including yung mga fare. Nakalimutan ko na rin kung may mga additional na pa ako or iba. Basta yung na-remember ko, ito lang yung nagastos namin. Natuwa ako kasi sabi nung karpentero, nalagyan niya ng wall, flooring, kasama na yung window at door. So, i-close niya yung bahay for 2,000. Sabi ko, sige, dadagdagan ko. Mabilis namang natapos in a few hours. May nalagay na siyang mga hollow blocks. 2 layer. The next day, tapos na yung hollow blocks. Then, nakalagay na yung hardy flex. Ang bilis talaga. But, the next day, may mga errands yung karpentero. So, okay, hindi ko na lang pinansin. Total, babalikan naman. The last thing that I learned is that wag palang ibigay lahat ng bayad kasi there's a tendency na hindi talaga babalik. So, ang ginawa ng partner ko, siya na lang yung nag-ayos ng door kasi yung ginawa ng karpentero, hindi maklose yung door. So, siya na lang yung nag-remedy. Then, nilagyan niya na rin ng window yung bahay namin kasi nga hindi na bumalik. The good thing is that
may lesson kami na na-learn from this experience. So, maging careful na lang next time. Ito talaga yung best experience ng partner ko na pinagpawisan niyang tapusin yung bintana at pintuan. Kahit may mali-mali, at least na-figure out niya kung ano yung mali ng kabila at saka naging tama yung kabila. It's a good experience too. And I'm still thankful sa lahat ng gumawa ng munting bahay namin kasi may natutulugan na kami ngayon. So this is our almost 36,000 na bahay, no roughing, no window. So ang next naming pag-iipunan is for the roof. Kasi gusto ko yung high ceiling kahit na maliit yung bahay namin. Pag high ceiling na, saka na ako maglalagay ng extension sa front at kitchen. Thank you for watching. I hope you like our video. Bye bye!